Mga paryente, isang mainit na umaga. Dito tayo ngayon sa ating mani. Yan na umpisahan na po nila magdadamo po rito. Pero hindi po natapos. Dito lang malawak pa rin po yung pagdadamuhan po nila mga paryente sa unahan. At ako po curious po ako bakit ang sabi po nila pag ito po namumulaklak na, hindi na raw ito dapat gagalawin. Kako bakit? Yung pala yung dahilan, tatanong talaga ako, ang dahilan pala mga paryente kasi pag ganito na po, may mga bulaklak na po. Kasi pag may bulaklak na raw, may na po sa sa ugat po niya, may mga bang tawag, hindi naman bunga. Mga buto, yung mani, buto. Sabihin na lang natin yung buto, yung pag namumulaklak, nag-umpisa na rin po raw siyang magkakaroon po ng buto. Yung kinakain po natin, yung buto po yun, nasa ilalim kasi ng lupa. Hindi rin po siguro matatawag na root crop. Ayan. Ang dahilan din po, bakit daw hindi na dapat dadamuhan pag ito'y namumulaklak na, kasi pag nagdadamo rin po raw sila, masama rin po raw yung yung ibang puno po ng mani. Kaya pag namumulaklak daw, hindi na dapat gagalawin. Hindi mahabol mga paryente kasi sa dami pa namang ginagawa po rito. Ito na nga, naumpisan pero hindi natapos-tapos. At dito na rin sa katabi po niya, ito po inilaan po natin sa ating ampalaya. Pero hindi po ito magagawa kasi basa po yung lupa, maputik. Hindi po pwedeng gagalawin yung lupa o magagawa ka ng plat po rito kasi dumidikit sa traktor po yung putik yung pong lupa. Kaya pag laging umuulan, hindi po ito magagalaw. Kaya baka nitong mga susunod na mga araw at pag tuloy-tuloy na po yung init, baka ito po magawa na po natin ng yung tudling po rito. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating kalabasa. May nakikita na kasi tayong malalaki po rito. Dito nga lang ito sa tabi. Ayan, nasa tabi lang po yan mga paryente. Kaya yung nasa loob po riyan, maaari mga lalaki na po yung mga bunga po riyan. Pero saka na lang po natin na papasukin yan sa kalagitnaan ng Agosto. Kasi yun pong forecast po natin na talagang mayroon na pong mga mararaming pipitasin. Sayang mga paryente, may nag-deliver po rito ng nasagasaan po yung ibang sanga po rito ng ating kalabasa. Wala po kasi tao po rito nung ibinagsak po itong unang bags na ipot po ng manok mga paryente. Ito po yung mga ipot ng manok, binigay lang po ito. Yung gagawin ho natin dito, kasi ito po yung sariwang sariwa pa, hindi pa po ito po pwede iabuno kasi mainit po ito. Gagawin ho natin dito, tatakpan po ito kasi pag nabasa po ito medyo delikado. Nagrereklamo yung ating mga kapitbahay kasi mangangamoy po kasi ito pag nababasa. Hindi katulad po doon, yung pong nakain pa po doon, yung may takip na plastic, yun po yung mga 4 na buwan, 4 na buwan na po yun, kaya tuyo na po yun. Kahit mabasa po yun, wala na hong hindi na po mangangamoy po yun. Kaya yung gagawin ho natin, yung plastic po ron, itatakip po natin dito para matakpan po ito, hindi po mababasa. Ayan, silip tayo dito po sa ating silip padigang. Mayroon na pong pipitasin mga paryente. Ayan kaya sa totoo lang hindi ho ako gaano umaasa po rito kasi yung area po kasi niya nasisilungan po ito. Yung may oras na hindi ito maaarawan mga paryente, kaya makikita naman po natin dito sa bandang kanan po natin, malapit dito po sa punong dito po sa kawayan, medyo maliliit. Samantalang dito sa ating kaliwa nakitang kita po sa maaarawan. Ayan, ang gaganda po nila. Makikita ho natin yun, pagkakaiba mga paryente. Kaya kailangan talaga masisikatan po na araw. Ayan, at medyo may napansin po ako sobrang layo po ng pagitan po nila mga paryente. 1 meter po yata.
dapat ito pwede na ito sa isita. Pero ito na, di bale sa susunod na lang, kasi pag mayroon ho tayong mabakante na po yung ating mga kasamahan, tanim na rin po tayo nitong ating ibang secondary crops para may sumusunod. At ito naman po dito sa gilid, ito po yung ating Japanese cucumber. Yung bunga po niya mga parente, dito po makikita ho natin dito sa ilalim, kasi nakahiga po kasi itong ating trellis, kaya dito po siya sa likod nakabitin po yung mga bunga. Marami na pong bunga, nakailang pitas na rin po tayo dito. Dumarami po yung mga bunga po niya, kasi kabubuylo pa lang nitong ating Japanese cucumber. Ayan, ito na nga pala yung po ating okra. Napakalago po yung ating okra po mga paryente, at gusto ko sanang papasok po doon, kaso nga lang nadala na po ako nito mga paryente. Napakakati nito pag nasagi po yung yung balat, palibhasa balat mayaman. Balat mayaman po yung ating balat mga paryente, kaya hindi na lang po tayo papasok po doon. Pero napakadami na po ng bunga po nitong ating at saka malulusog po sila mga paryente. Ayan, mga paryente, mayroon pong nagdi-deliver po ng chicken manure. Ito po yung ipot po ng manok mga paryente, at ito po yung bigay lang po. Mayroon pa po tayong naka-imbak po roon, yun po yung mga 4 na buwan na po yun, kaya gagamitin na po natin yun. At saka ito mga bagong tinambak po rito, tatakpan po natin kasi mahirap na, baka mabasa, mangangamoy po kasi ito, kasi sariwang sariwa pa po ito mga chicken manure nito mga paryente. Ito kagandahan dito po sa ating farm, bigay lang po ito. At yan, kalimutan lang po natin yan, tatakpan po natin, kalimutan lang po natin yan, pagdating po ng araw magagamit na po natin, katulad po nitong yung isang naka-imbak po rito. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating saging lakatan. Nalinis na po, at gagawin ho natin dito, mayroon ho tayong maraming po doon, yung ipot po ng manok, yung tuyo na, lagyan po natin isang sako bawat puno para po sa kanyang abono. Ang ganda po tignan, basta malinis. Kaso lang dito banda, kayang-kaya po namin dito kasi madadaanan po kasi ito na traktor, kuros-kuros pwede, kaya madali lang linisin. Samantalang nandoon replant po kasi tayo doon sa kabilang dulo, nag-replant po tayo doon. Dito po natin tinanim sa pagitan po nila, kaya may hirapan, hindi ho tayo makakagamit po ng ating traktor. Pero dito banda, kayang-kaya po natin ito, padadaanan natin na traktor, kaya ito napakalinis na po mga paryente. Ayan, ito na po yung ating talong. Yung edad po nito 46 days after transplanting. Mukhang sa forecast ko po napaaga po yung pitasan po natin, kasi mayroon na siguro tayong mga 3 pitasan o 4 na pitasan. Hindi pa lang po marami po yung napipitas po natin, kasi kaumpisa pa lang, pero napaaga yung po pagpitas po natin. Ibig sabihin maganda yung pagka po natin, pagkakaalaga po mga paryente. Kung nakikita ho ninyo, ang dami pa pong bunga. Kaya tingin ko po pag nagsasabay na po itong yung second batch po natin, yung nandoon, nako, nakakatakot mga paryente. Talagang kahit sabihin natin medyo hindi pa masyadong mataas po yung presyo ng talong po ngayon, pero babawiin natin sa sa dami, sa volume po tayo bumabawi mga paryente. Ang kagandahan po kasi nitong talong, matagal po kasi itong namamatay, o yung life cycle po niya, kaya mataas at saka mababang presyo po nito matitikman po natin. Ayan mga paryente, may isang puno po dyan, isang puno po ng talong. Yan po
mag-isang natira doon po sa ano, ay dati kasi bago po yung bagong bagyong Tino po, talungan po kasi ito. Buti na may na-survive yung isa, panay bulaklak pero hindi tumutuloy yung pong ano, hindi pa yan nakapagbunga mga paryente, kaya may sobra pang spray po doon. Siningit ko siya, baka yun ang problema, hindi makakapit po yung ano, kasi kulang po sa nutrients, hindi makakapit po yung bulaklak na ano, nahulog yung mga bulaklak po niya, hindi po tumutuloy. Ayan, ari na lang nasa kuandog, balugdog, gamay naman lang kayo ito noon, nagsasayang. May sobra po kasi doon, dito na lang sa kalamansi po natin ano, tira. Sayang, mahal yung gamot mga paryente. Ayan. Ayan mga paryente, update po tayo dito po sa ating Red Lady Papaya. At tayo po natuwa kasi pinagbilid po natin nung nakarang linggo po, dapat ito mapruningan. Napruningan na po nila yung mga dahon sa pinakababa. Inalis na po kasi sumisip-sip din po yun ng mga nutrients. At tayo rin po natuwa rito po sa ating mga reject. Ito pong nasa pinakadulo, ito po nung araw po reject. Ito po yung mga maliliit nung araw, pero hindi rin po sila nagpapatalo mga paryente, namumulaklak na rin po sila. Ayan, kaya mapapakinabangan din natin ito mga reject na to, kaya kasi ano, humahabol na rin po sila mga paryente. Ayan. Ayan mga paryente, pasok po tayo dito po sa loob po ng ating greenhouse. Ayan, ito na po sila yung mga litos po natin. Ito po yung nasa dulo, ito po yung ano, arugula. Medyo hindi pa rin ho na ano, na tumbok ni kasamang Sydney kasi iyo po ating ano, litos mga paryente, hindi po ano, hindi po katulad po ng dati. Kasi yung pong mga nakalagay po rito, ano po yan, iyo pong 25 days. Yun po kasi yung maturity nitong litos mga paryente, 45 days. Pero nung araw po 25 days, maibenta na po namin kasi malalaki na. Pero sa ngayon po medyo tinignan ko nga kanina kung ano po ang posibleng naging problema po nito. Okay naman po yung ano po niya. Wala naman po siyang root rot mga paryente, kasi pag may root rot po siya, puting-puti po yung ano, yung mga ugat po niya. At saka yung level po ng tubig hindi malalim, kasi pag sobrang lalim din po mga paryente, nakakasira po daw ng ano. At saka yung klima po ngayon medyo maganda na po. Kaya hindi ko nahirapan ako tumbukin kung saan po yung diferensya mga paryente. Maaaring sa buto, pwede rin sa variety po niya. Kasi pag sabihin po natin sa nutrient solution po natin, aganda po na ating ano, arugula po natin. Napakaganda yung ating arugula. Ito na po litos. Kaya baka ano, pag maubos na po yung ating buto po ng junction, baka subok po tayo ng ibang variety, kasi nakailang bus na po tayo, hindi po tayo na ano, nakukuha po yung tulad po ng dati na 25 days pa lang po ano, nakakabenta na po tayo. Kaya yung nilagay nga ni kasamang Sydney po yan 25 days yung petsa, samantalang yung maturity po niya 45 days. Ayan.